Ang Hezbollah ay maaaring nasa simula ng makasaysayang pagbagsak sa gitnang silangan. Ang kasalukuyang pangyayari ay higit pa sa bagong yugto ng mga pag-atake. Ang grupo na matagal ng pinakamakapangyarihang armadong sangay ng Iran sa rehiyon ay kasalukuyang humaharap sa sabay-sabay na presyur militar, diplomatiko at panloob sa Lebanon. Ang Iran na yon ay halos nakaluhod na dahil sa mapanirang digmaan laban sa Estados Unidos at Israel na nagdulot ng matinding pinsala sa buong Iran. Umabot na sa mahigit $250 bilyong ang halaga ng mga pinsalang na idulot. Ibig sabihin, kulang na ang yaman ng Iran para mapanatili ang sarili nitong rehimen. Kapag humina ang Iran, humihina rin ang Hezbollah, nawawala ng proteksyon, pera at nababawasan ang kakayahan nilang manakot. Ngayong Sabado, Abril 18, 2026 malinaw na ang sitwasyon ay patungo sa seryosong pagbabago e potencialmente duradoura. Malinaw ang nangyari. Nagbukas ng unang direktang pag-uusap makalipas ang ilang dekada ang Israel at Lebanon sa Washington sa tulong ng Estados Unidos. Sa gitna ng mga pag-uusap ay mismo ang matagal ng tila hindi magagalaw, ang pagdidisarma ng Hezbollah at ang paglika ng bagong kaayusan sa seguridad sa timog ng Lebanon. Pagkatapos nagsimula ang 10 araw na tigil putukan, ipinaglaban ni Pangulong Joseph Aoun ng Lebanon na gamitin ang pausang ito para umusad tungo sa mga permanenteng kasunduan. Kapag ang isang armadong grupong hiwalay ay nakikitang tinatalakay mismo ng Estado ng Lebanon ang pagwawakas ng otonomiyang militar nito, ito ay pinakamataas na babala. Sino ang nasa gitna ng krisis na ito? Sa isang panig, ang Israel na nagpalakas ng presyon laban sa mga posisyon ng Hezbollah. Samantala, sinusubukan ng gobyerno ng Lebanon na bawiin ang autoridad sa teritoryong matagal nang naimpluwensyahan ng Pransya. Sa likod ng lahat, nandyan ang Iran bilang pangunahing taga-suporta ng Hezbollah sa politika, militar at estratehiya. Mahalaga ang ugnayang ito para maintindihan kung bakit delikado ang kasalukuyang sitwasyon. Hindi nagsimula ang Hezbollah bilang hiwalay na puwersa. Lumakas ito sa tulong ng Iran sa armas, pagsasanay, pera at suporta sa rehiyon. Kapag bumigay ang haliging ito, magsisimula ang grupo sa matinding paghina. Diyan pumapasok ang makabagong salik na siyang mabigat sa balitang ito. Ipinapakita rin ng Iran ang mga senyales ng paghina. Halos nakaluhod na ngayon ang Iran dahil sa mapanirang digmaan laban sa Estados Unidos at Israel na nagdulot ng matinding pinsala sa buong Iran. Umabot na sa mahigit $250 bilyong ang halaga ng pinsalang na idulot. Ibig sabihin, kulang na ang yaman ng Iran para mapanatili ng maayos ang rehimen nito. Muling binigyang diin ng Reuters na ang puwersang panrehiyon ng Iran ay napahina dahil sa mga pinsalang natamo ng kanilang mga kaalyadong grupo sa Lebanon, Gaza, Yemen at Iraq. Sa madaling salita, hindi na kumikilos ang Hezbollah na suportado ng lumalakas na patron, kundi ng isang patron na nasa matinding presyon. Saan ito nakikita sa aktwal? Sa timog ng Lebanon, sa mga negosasyon sa Washington at sa mismong politikal na kapaligiran ng Lebanon. Paano umuusad ang prosesong ito? Sa pamamagitan ng sunod-sunod na dagok. Iniulat ng hukbong sandatahan ng Lebanon noong Enero na natapos na nila ang unang yugto ng plano para palawakin ang presensya sa timog at tanggalan ng armas ang mga grupong wala sa kontrol ng Estado, lalo na ang Hezbollah. Iniulat ng Reuters na ang layunin na magkaroon ng monopolyo ng Estado sa armas sa rehiyon ay itinuturing ng epektibo at konkreto. Mabigat ito para sa grupo dahil tinatamaan ang pinakaugat ng kanilang lakas, mga independenteng armas, presensya sa teritoryo at kilos na lampas sa Estado. Bakit ito mahalaga? Palaging umaasa ang Hezbollah sa kahinaan ng Estado ng Lebanon at lakas ng Iran upang manatiling hiwalay na kapangyarihan. Ngayon, pareho nasa ilalim ng matinding presyon ang dalawang haligi. Ang Iran ay may panloob na krisis at nababawasan ng impluensya sa labas. Sa Lebanon, sinusubukan nilang ayusin muli ang kapangyarihan sa bansa. Malinaw nang sinabi ng gobyerno ng Lebanon na hindi na dapat magsilbi ang bansa sa mga dayuhang interes o madamay sa mga panlabas na sigalot. Tinatamaan ng pahayag na ito ang lohika ng Hezbollah na matagal nang naging estratehikong ekstensyon ng Tehran sa Lebanon. May malaking simbolikong at politikal na bigat ito. Tinanggihan ng Hezbollah ang direktang pag-uusap at hindi maganda ang reaksyon nila sa negosasyon. Ipinapakita nitong napagtanto ng grupo ang laki ng banta.
Kung ang armadong organisasyon ay humahadlang sa diplomatikong landas na maglilimita sa kanilang galaw, ibig sabihin mas delikado para sa kanila ang negosasyon kaysa direktang komprontasyon. Bakit tila pumapasok na ang Hezbollah sa makasaysayang pagbagsak na yon? Kinakaharap ng grupo ang pinakasensitibong yugto ng estruktura nila. Nagsimula na rin pag-usapan ng Lebanon ang mga dati nilang iniiwasan. Lalong pinatindi ng Israel ang presyon. Pumasok ang Estados Unidos bilang pangunahing tagapamagitan. Ang Iran, na dating pangunahing lakas ng makinang ito, ay hindi na nagbibigay ng dating lakas, katatagan o suporta sa kanilang mga kaalyado. Hindi lang tigil putukan ang nabubuo. Ang nabubuo ay ang tunay na panganib na mawala ng Hezbollah ang papel nito bilang pangunahing armadong puwersa sa Lebanon at tuluyang bumagsak. Mukhang makasaysayang pagkatalo ito para sa grupo at proyekto ng Iran sa rehiyon.